Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, April 22, 2025. Martes sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 2, verses 36 to 41. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus ay ipinako ninyo sa krus. Siya ang ginawa ng Diyos sa Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at Happy Easter po at sa ating pong narinig na pahayag sa pagpapatuloy ng ating pagbabasa sa mga gawa ng mga apostol kung saan ay nagsimula na ang misyon ng mga apostol, ng mga alagad na ipakalat ang mabuting balita, ipahayag ang tungkol sa kay Kristo. At dito nga po dahil sa kanilang pagpapahayag, sabi dito, marami ang nabagabag ang kanilang kalooban at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin. At ang sinabi nga ni Pedro ay pagsisihan at talikdan ang mga kasalanan. Na magandang mapagnilayan natin sa puntong ito na I'm sure lahat tayo o marami sa atin ang nakaranas na mamatayan, mawala ng mahal sa buhay, mawala ng sinasandalan, mawala ng iniidolo natin, o kaya naman mawala ng mga taong gumagabay sa atin. At laging magandang paalala na sa kanilang paglisan, ang mahalaga ay kung paano tayo mamumuhay o paano tayo namumuhay gayong wala na sila. Kasi ilan po sa mga eksena o senaryo na ating pong natutuklasan o nararanasan, kapag may namamatay, kapag may nawawala, abot-abot ang ating pag-iyak, ating pagluluksa. Kapag nailibing naman na, para bang bigla natin nakakalimutan ang mga aral, ang mga bilin na binibigay sa atin o binigay sa atin nung nabubuhay pa ang isang minamahal natin. Kaya maganda po na mapagnilayan natin sa mga namatayan na, sa mga nawalan na ng mahal sa buhay. Nasaan na tayo ng puntong ito ng pagtupad at pagganap sa kanilang mga habilin sa atin? Nagagawa na ba natin o naipagpapatuloy na ba natin ang mga habilin nila o nakalimutan natin bigla nung sila ay ilibing natin para bang wala na nangyari, back to kanya-kanya tayo, lalo na pagdating sa pamilya. Nagkanya-kanya na lang ba tayo? Nag-away-away na lang ba tayo? O sinisikap natin ngayon na maisakatuparan ang kanilang mga habilin? Kaya nawa, lalo pa ngayon, sa ating pong pagdiriwang ng kapistahan ng pagkabuhay ng muli ni Jesus, ay hindi lang tayo dapat maiwan din sa gumawa tayo ng mga tradisyonal na ginagawa kapag mahal na araw, nagbisita iglesia,
namasyal sa iba't ibang simbahan, nagdaan ng krus. Pero yun nga po, no, tanong ay, inagsisihan man natin at hiningi natin ng tawad ang ating pong mga kasalanan. At ngayon ba ay nangangako tayo na magpapatuloy tayo ng ating buhay ng may pagkilala sa Diyos, ng may pananampalataya sa ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat.